Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong ika-4 na araw ng ating paghahanda sa kapanganakan ng Panginoong Kristo, marahil siguro meron na kayo sa mga sumusubaybay ng ideya kung anong salita ang ating binubuo. Salita na nagtataglay ng 9 na letra. Natapos na natin ang salitang E, ang letrang E, ang letrang U, ang letrang C. Ano kaya ang salitang ito? Sinong nakakahula na? Anong salita? Sinong nagsasabing Eucharist? Taas ang kamay. Dali. Kaya nyo bang itay ang buhay nyo sa salitang iyan? Kung natakot ng iba. Kapag mayroong kang desisyon, panindigan mo. Yes, the word is Eucharist. And now that we are in the 4th day, the letter is H. Once we finish the 9 days, I will explain to you. Sabi ko nga isang programa ito, bakit Eucharist? But now let us focus. 4th letter in the word Eucharist, letter H. The first H stands for heal, pagpapagaling. Bakit? 2 salaysay ang ating napakinggan. Ang una, tumutukoy sa isang babae na asawa ni Manoah. Sa Ebanghelyo, ang salaysay ay tumutukoy naman sa isang babae na asawa ni Zacarias, si Elizabeth. Nabanggit sa atin parehong sa salaysay na kapwa ang 2 babaeng ito ay baog, may kapansanan. Sabihin natin, may sakit, hindi magkaanak. Hindi lamang yun. Hindi lamang sila baog, sila ay matanda na. Kaya nga, pag tiningnan mo, sa perspektibo mula sa siyensya, sa medisina, imposible sa isang babaeng baog magkaroon ng anak. At lalong imposible sa isang babae na matanda na. Sa panahon natin, maaari mo sabihin, menopause na. Pero nagkaroon pa rin ng anak. Ang tanong, paano nangyari ito? At ang sagot yan, pinagaling sila ng Panginoon. Pero hindi lamang sila pinagaling. May katangiang taglay ang 2 babae ito na kinalugdan sila ng Panginoon. Sabi nga sa atin, sa mahabang panahon, hinihingi nila sa Diyos na magkaroon ng anak. Nilipasan na ng panahon, pero hindi pa rin sila tumitigil sa kahihingi sa Panginoon na magkaroon ng anak. Kaya nga, sa pananaw ng tao, sa pag-iisip ng tao, ihihinto mo na ang kakahingi, hindi naman ipinagkakaloob. Pero may isa pang katangian sila na dapat nating matutunan, at iyon ay isa pang letra. Ang letrang H na iyon tumutukoy sa salitang hope. Sa Tagalog, pag-asa. Iyan rin ang binibigay sa ating aral. Bakit? Dahil ang isang taong may pananampalataya, hindi lamang sapat na may siya'y tiwala sa Diyos, kaya siya nananalangin. Dapat taglay niya rin ang pag-asa na ang kanyang panalangin, gaano man kaimposible iyan, habang hindi ipinagkakaloob ng Diyos, huwag kang susuko. Lakipan mo ang pananalig na iyan ng matatag na pag-asa na Diyos lamang ang makapagkakaloob ng kahilingan mong iyan. Akmang-akma ang 2 aral na ito para sa atin. To be healed
and to have hope. Bakit? Dahil sa loob ng 9 na araw na ito, ng ating nobenaryo, anong ginagawa natin? Araw-araw nananalangin tayo. Dumudulog tayo sa Diyos. At ang ating panalangin ay hindi ordinaryong panalangin. Bakit? May kalakip itong penitensya. Ang penitensya natin, gumising ka ng madaling araw. Mag-ayos ka ng sarili. Maglakbay ka mula sa bahay patungo sa simbahan. Sa ibang araw, mahirap yan gawin. Lalo na siguro ngayong Desyembre na mas malamig ang panahon at masarap itulog. Pero nandito ka. Bakit? Dahil nais mong ipabatid sa Diyos. Lord, may kahilingan ako. May panalangin ako. At ang panalangin ko ay nilalakipan ko ng sakripisyo. Dahil naniniwala ko na ang panalangin ay mas lalong nagiging maingay sa iyong tainga kung ito ay may kalakip na sakripisyo. At ang panalangin natin ay hindi naman panalangin na yumaman. Wala naman sigurong humihingi ng ganoon. Ang panalangin natin ay hindi naman panalangin na maging tanyag tayo, maging kilala, maging marangal. Ang panalangin natin hindi naman siguro na maging makapangyarihan tayo. Na wala naman siguro ditong politiko ng panalangin, Lord, panalunin mo ako sa susunod na taon sa eleksyon. Ako naniniwala na marami sa ating panalangin patungkol sa pamilya. At higit sa lahat, ang panalangin ng marami sa atin ay magkamit ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dahil napakainam na bilang mga may karamdaman at wala nang inaasahan kundi ang habag at awa ng Diyos. Kaya tayo nandito, dumudulog sa Kanya, umaasa sa Kanya, na Siya ay maging mahabagin, maawain sa atin at dinggin ang ating panalangin. Hindi ba yan rin ang hinihingi sa maraming eksena sa Ebanghelyo? Kapag dumudulog sila sa Panginoon, taglay ang matibay na pananampalataya, taglay ang matatag na pag-asa na si Kristo lamang ang kayang magpagaling. Isa sa mga napakagandang eksena sa pagpapagaling ay tungkol sa babae na sa loob ng 12 taon dinudugo. Marami na siyang pinuntahan na mga manggagamot. Subalit hindi natugunan ang kanyang kalagayan, mas lalo pang lumala. Kaya nang malaman niya na ang Panginoon ay darating, ang kanya lang kahilingan, mahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Hindi niya hiningi na makausap ang Panginoon harap-harapan. Hindi niya hiningi na tawagin ng pansin ng Panginoon para ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Ang kanyang hinihingi lamang ay iisa. At yun ay walang iba kung hindi pagalingin siya. Kaya nga nang dumating ngayon ang Panginoon at napadaan ang babaeng ito, ay nakipagsiksikan sa dami ng tao. At marahil sa dami ng tao, nadapa siya, natulak. At dito ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon na maabot ang laylayan ng damit ng Panginoon. Nang maabot niya ito, ang Panginoon mismong nakaramdam na may kapangyarihang lumabas mula sa Kanya. Kaya ang Panginoon nagsalita, sinong humawak sa akin? Anong sagot ng mga alagad? Panginoon, nakikita niyong nagsisiksikan ng mga tao, hinahawakan kayo. Pero muli nagtanong si Jesus, sinong humawak sa akin? At dito ngayon ang babae, umamin, ako po Panginoon.
Sa pag-aming iyon, tiningnan siya ni Jesus. Anong sabi sa kanya? Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, binabalikan natin ang salaysay na iyan. Yamang marami sa atin ngayon, yan rin ang kahilingan sa Panginoon, na ang ating mga pinapasang karamdaman, na ang ating mga pinapasang sakit, humihingi tayo ng lunas. Kaya yamang tayo ay humihingi ng lunas sa karamdamang iyan, sa sakit na iyan, magandang itanong sa ating sarili, do we have hope to be healed? Does our hope leads to healing? Ang ating bang taglay na pag-asa ay para makamit ang lunas sa hirap at sakit na iyan? Ikaw lamang ang makatutugon niyan, kapatid. Subalit kung ako ay may ipapayo sa iyo, itong alalahanin mo. Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, may isang bahagi ng misa na gusto kong tawagin ng inyong pansin. Mamaya, itataas ko ang kabanal-banalang katawan ni Kristo. Kung naniniwala ka ng lubos na ang Panginoon ay pumaparito sa bawat pagdiriwang ng misa, habang sinasabi ko ang makatagang, ito si Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos, taglayin mo ang tiwalang iyan na nariyan ng Panginoon. Taglayin mo ang matibay na pag-asang iyan na ang sasabihin mo sa Kanya ay pagkakalob sa iyo. Dahil habang pinagpapatuloy ko ang katagang, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging, tutugon ka ngayon na may tiwala at pag-asa. Anong tugon mo? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, habang binibigkas mo ang salitang iyan, huwag sana na ang salitang iyan ay nanggagaling lang sa iyong labi. Dapat ang mga salitang iyan nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, ng iyong isipan, ng buo mong pagkatao, na anuman ang dinadala mo ngayon, sakit, hirap, karamdaman, ay kayang tugunan ng Panginoon, ang dakilang manggagamot. Dahil sa puntong ito, hindi ka lang lalapit sa Kanya, tatanggapin mo siya sa banal na komunyon, tatanggapin mo siya sa Eucharistia. Kaya nga habang naririyan siya sa iyo at napakalapit sa iyong puso, kausapin mo ng masinsina ng Panginoon. Maaari mong ulit-ulitin ang mga salitang iyan. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapag taglay natin ang matibay na tiwala sa Diyos, kapag taglay natin ang matatag na pag-asa na iyan, asahan mo na anumang karamdamang dala-dala mo ngayon, nitong mga araw na ikaw ay nananalangin at nagsakripisyo, tutugunan yan ng Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon, kung nais natin makaranas ng himala, ay sa Kanya lubos magtiwala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.